Bilang espesyal na handog sa buwan ng kababaihan, tampok sa ating docu-serye ang isang obra maestra ni Juan Luna, ang Labulaqueña. Susubukan natin kilalanin ang tunay na katauhan ng babaeng nasa larawan. Isa sa mga babaeng maaring pinagbasihan daw ni Juan Luna ang isang Bulaqueñang nagngangalang Maria Iyang Rodrigo. Siya nga ba ang Labulaqueña sa totoong buhay? Kilalanin natin siya at magbalik tanaw sa kanyang naging buhay sa docu-seryeng hatid ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Takot ako kasi nagiging totoo siya sa akin. Moving portrait para sa akin. Kasi lahat ng imahe, lahat ng tao sa litrato may ibig sabihin. Hanggang mapukaw ang aking pansin ng isa pang obra ni Juan Luna. Siya ang Labulaqueña o Una Bulaqueña. Pinaniniwala ang ipininta ni Juan Luna ang misteryosang babae noong Nobyembre ng 1895. Ilang taon bago sumiklab ang revolusyon laban sa pamahalaang Kastila. Marami ang nag-akala na ang babae sa larawan ay si Maria Clara, ang pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere dahil sa kasuotan nito, at hawak na panyulito at abaniko. Nakatayo ang babae sa larawan habang nakukubli ang kanyang mga paa ng mahabang saya na may tapis. Tulad ng misteryong bumabalot sa sikat na painting na Mona Lisa sa Paris, hindi rin kilala ang tunay na katauhan ng Labulaqueña. Bukod sa kanyang bilugang muka at mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi, kulot na buhok at malalagong kilay, walang tiyak na pagkakakilanlan sa Labulaqueña. Tila sadyang itinago sa kasaysayan kahit man lang ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pa rin tiyak kung ang babae nga ba sa larawan ay nagmula talaga sa probinsya ng Bulacan. Dahil itinuturing na isang obra maestra ang Labulaqueña, maraming haka-haka na naging mahalagang bahagi ng buhay ni Juan Luna ang babae para malikha niya ang napakagandang larawan nito. Sa paglipas ng maraming taon, 129 sa katunayan, nananatiling tikom ang labi ng Labulaqueña sa kaniyang tunay na pagkatao. Sino nga ba ang Labulaqueña? Isa marahil sa misteryong taglay ng Labulaqueña ay ang pagkakaligtas nito mula sa pagkasirang dala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kasalukuyan ko pong ginagawa ang isang drama seryeng batay sa ating kasaysayan, Ang Pulang Araw. Ito po ay tungkol sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa. Ngunit hindi lang pala ang mga tao ang naging biktima ng digmaang iyon, maging ilang makasaysayang sino. Sa loob ng maraming dekada, tahimik na nakasabit lamang sa isang dingding ng Malacanang ang Labulaqueña. Minsan pa nga itong ipinagmalaki bilang ninuno ng isang dating unang ginang. Pero ang totoo, wala pa ring nakatitiyak sa tunay na katauhan ng Labulaqueña. Isa sa mga makulay na kwento tungkol sa tunay na pagkatao ng Labulaqueña ay mula sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan. Ang Labulaqueña raw ay si Maria Rodrigo na may palayaw na iyang. Bata pa lang kami, sinasabihan na kami ng aming mga tiyahin, mga lola, tuwing may okasyon sa pamilya. Kasama yan sa mga naikakwento sa amin ng aming mga lola at lolo na ang babae daw sa likod ng Labulaqueña o Una Bulaqueña ni Juan Luna ay isang Rodrigo at aming pong lola. Isa sa prominenteng Bulaqueño ay ang dakilang manunulat na si Marcelo H. del Pilar, malapit na kaibigan ni Juan at Antonio Luna. Sakay ng kabayo, naglalakbay mula Ilocos ang magkapatid na Juan at Antonio para dalawin si Marcelo sa Bulacan. Pinaniniwalaang sa mga pagkakataong bisita ng mga Del Pilar ang magkapatid na Luna ay maaaring nakita ni Juan ang magandang si Maria o Iyang, isang malapit na kaanak ni Marcelo na katuwang sa pag-estima sa mga bisita. Tapat lang ng bahay, magkamag-anak. Siyempre, ang nag-introduce sa kanya ay kanyang tiyuhin. Naging maluwag kagad ang damdamin ni Iyang para pagkatiwalaan si Juan Luna na siya ay gawing modelo. Sino nga ba ang Labulaqueña? Isa
Isa sa mga makulay na kwento tungkol sa tunay na pagkatao ng Labulakenya ay mula sa bayan ng Bulacan, sa lalawigan ng Bulacan. Ang Labulakenya raw ay si Maria Rodrigo na may palayaw na iyang. Bata pa lang kami, sinasabihan na kami ng aming mga tiyahin, mga lola, tuwing may okasyon sa pamilya. Kasama yan sa mga naikakwento sa amin ng aming mga lola at lolo na ang babae daw sa likod ng Labulakenya o una Bulakenya ni Juan Luna ay isang Rodrigo at aming pong lola. Isa sa prominenteng Bulakenyo ay ang dakilang manunulat na si Marcelo H. del Pilar, malapit na kaibigan ni Juan at Antonio Luna. Sakay ng kabayo, naglalakbay mula Ilocos ang magkapatid na Juan at Antonio para dalawin si Marcelo sa Bulacan. Pinaniniwalaang sa mga pagkakataong bisita ng mga del Pilar ang magkapatid na Luna ay maaaring nakita ni Juan ang magandang si Maria o Iyang, isang malapit na kaanak ni Marcelo na katuwang sa pag-estima sa mga bisita. Tapat lang ng bahay, magkamag-anak. Siyempre, ang nag-introduce sa kanya ay kanyang tsuhin. Naging maluwag kagad ang damdamin ni Iyang para pagkatiwalaan si Juan Luna na siya ay gawing modelo. Kaya kung titignan natin yung distansya ng layo sa pagtanaw sa bintana at kung doon lamang sa kabilang kalsada ang sinasabing tahanan ni Maria Rodrigo o ni Iyang, ay ganon kalaki ang potensyal na magmamarka kaagad sa memorya dahil sa ganon lang sa kalapit na ito, no? Lumilibot daw sa paligid ng bayan si Juan para gumuhit ng magagandang tanawin, habang nagpupulong naman sina Marcelo at Antonio tungkol sa kilusan. Maaaring natanim daw sa isip ni Juan ang kagandahan ni Iyang kaya niya ito naipinta. Nung panahong yun, nung unang beses siya ginuhit ay sketch pa lamang. Sketch pa lamang. So malamang ito ay lapis o charcoal. It was only a few years after na ito ay nilagyan ng kulay. Naging oil painting na ito. Hanggang nga sa storya, yung sketch session ay nangyari sa bahay mismo ni Marcelo H. del Pilar, nakatapat ng bahay na ito ni Maria Iyang Rodrigo. Bakit kiniklaim ng mga mamamayan ng Bulacan, particular sa Bulacan, ito ay si Maria Rodrigo? Dahil na rin siguro sa resemblance, no, ng kanyang mukha na pinatunayan naman ng mga pamilya Rodrigos during that time. Isa sa mga naging prominenteng Rodrigo, si Senator Soc Rodrigo, sinasabi parehong-pareho sila ng kilay. Si Senator Soc Rodrigo ay lumalabas na kanyang pamangkin. Bagamat may 6 ng anak at nabibilang sa isang maayos na pamilya si Iyang, maituturing na hindi siya karaniwang may bahay sa kanyang kapanahunan. Minsan ay nakita raw siya ng kanyang mga kababayan na sakay ng isang kabayo para sumama sa labanan noon sa Kalumpit, Bulacan. Iyon daw ang huling pagkakataong nakitang buhay si Iyang. Ayon sa mga kwentong bayan, sumapi ng revolusyon si Iyang bilang tagapaghatid ng balita sa mga hukbong Pilipino na pinamumunuan ng batang general na si Gregorio del Pilar, na kilala rin bilang General Goyo. Ibig sabihin, isa siyang courier ng katipunan na kapag may mga mensahe na gustong iparating sa mga kasamahan na nakasapi ng himagsikan, isa si Maria Rodrigo sa mga nagdadala ng mga sulatin na ito o ng mga impormasyon na ito bilang mapagbibigay babala sa mga kasapi ng katipunan na ito. Dahil sa naihatid na balita ni Iyang, nakaiwas daw ang hukbo ni General Goyo sa mas malakas na puwersa ng mga Amerikano. Pero hindi palaging panalo sa laban ang mga hukbong Pilipino. Marami ang nagbuwis ng buhay, mga lalaki at mga babae. Marami ang naniniwala na si Iyang ay namatay sa pakikipaglaban na naganap sa kabundukan ng Bulacan. Kung titignan natin, ang responsibilidad ng isang ina sa kanyang mga anak at lalo tigit sa kanyang asawa ay para lamang alagaan ng kanyang mga anak sa loob ng tahanan at hindi maaaring makisawsaw sa anumang usapin sa lipunan. At kapag ka nagkagayon man na ang isang babae ay sumausaw o nakialam sa mga usapin sa ating lipunan na tanging mga lalaki lamang ang may karapatan at nakakagawa noong araw, ay isang malaking kahihiyan sa kanilang angkan. Sinusunog ang mga larawan, sinisira ang mga larawan, pinupunit, itinatapon. Inaalis nila sa kanilang memorya yung ala-ala, no? ng kanilang kasapi ng pamilya, lalo na ng isang babae. Siyempre, hindi mo mawawala sa pamilya na magkaroon ng tampo. Bakit kayo iniwan? Pinagpalit kayo sa isang kausa. Imbis na pinagtuunan na lamang sana ang pamilya, mas napunta ang kanyang damdamin at puso sa pakikipaglaban para sa bayan. May ganong
punto ng tampo marahil. Pero hindi naman siguro kay ikinahihiya. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung magbibigay sa atin ng mag-uugnay sa ating nakaraan. Kung gaano ba nagkaroon ng malaking koneksyon ang isang katulad ni Juan Luna sa kasaysayan, hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, kundi pagkakaugnay sa ebolusyon o sa naging pag-unlad ng sining dito sa ating bansa. Nananatili ang isang Maria Rodrigo ay isang alaala ng kagitingan ng isang kababaihang Bulacqueña, lalo tigit ng pagiging isang Pilipina. Malakas yung damdamin ko na sana siya nga. Dala ng ganong emosyon na sana siya nga, naniniwala ako na siya na nga yun. Si Maria Rodrigo, o Iyang, may bahay at ina. Maganda at matapang. Kasapi ng kilusang nagpalaya sa bayan. Isang taal na taga Bulacan. Siya nga kaya ang La Bulacqueña? Bukod kay Iyang, may ilan pang kababaihan na hinihinalang pinagbatayan ng obrang La Bulacqueña. Isa rin ang Bulaqueñang si Emiliana Iriarte Trinidad ng San Rafael. Ang kanyang kwento, ang susunod naming ilalahad. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasihan ni Juan Luna sa La Bulacqueña. Naniniwala ako na siya na nga yun. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung mag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. May namatay pala dahil sa kanyang kamay. Parang ang lungkot ng mukha niya. Ito may ebidensya kaming magpapatunay na siya yung nasa painting.